Kapag sinabing budget phone or best valued budget phone, laging si Infinix, Itel, and Tecno ang namamayagpag sa kategory na to. Pero ngayong 2026, sa tingin ko, mapapalitan na sila sa pwesto. And dahil yan, dito sa phone na to, at ito lang naman, ang Oppo A60 4G. Naka-Snapdragon 685 chipset, may massive 6,500 mAh battery capacity, may 120Hz display, merong UFS 2.2, 128GB internal storage, naka-IP64 rating, and meron ding good na camera setup para sa isang budget phone. At lahat ng yan, para sa presyo na under 4,000 pesos lang ngayon or 3,000 plus pesos. Pero ang tanong, totoo ba na ito yung magiging best value na budget phone ngayon 2026? Dapat mo pong bilhin, sulit nga ba talaga at para kanino ba to? Kaya kung naghahanap ka ng budget phone ngayon na hindi masasayang yung pera mo, eto na, pag-usapan natin itong phone. Okay, simulan natin sa isang mabilisang unboxing. And habang ginagawa natin yung unboxing, pag-usapan na rin natin ng mabilis yung presyo neto. Kung napanood din nyo yung first impression video natin dito sa phone na to, doon sa ating First Look Tech channel, by the way, may mga ongoing giveaway tayo doon. Subscribe kayo kung hindi pa kayo nakasubscribe. Nabili natin tong phone na to noon, sa promo price pa niya ay na 5,425 pesos. But using our link sa video na to na makikita nyo dyan sa ilalim ng video natin or sa description sa ibaba, mabibili nyo na lang to ng 3,967 pesos or kaya saradong 4,000 pesos or 4,000 plus dahil meron kayong makukuha na 1.5k na voucher discount or platform voucher using our link dyan sa description down below. Kaya i-check ninyo kasi iba-iba yung binibigay na discount gada user. Merong mababa, merong mataas at meron naman sakto lang. So must check, sayang kasi. Anyway, gaya ng sabi ko, para sa presyo na to, di hamak na napakasulit nito dahil para sa 5,000 pesos before, sulit na to dahil di hamak na mas lamang to sa Infinix Smart 20 at iba pang mga budget phone out there na nakita natin na mamayagpag dito. Pero ngayon, kita nyo naman yung presyo niya mas mababa kaya mas naging sulit siya. Anyway, balik tayo sa unboxing. Pagdating sa unboxing nito, definitely hindi siya gaya ng mga budget phone out there. Pagdating sa kanyang unboxing experience, mahalata mo na hindi sila nag-cost cutting. Makikita na rin natin dito sa loob ng box yung ating paperworks. Sumunod naman dyan is yung ating transparent case. Then after nyan ay yung ating Oppo A60 unit mismo na pag-uusapan natin mamaya. And then lastly, makikita natin dito yung ating charging cable and also charging adapter. And that's pretty much it. Okay, now pag-usapan natin yung build and design ng phone na to. Bale, naka-glass front, plastic back, and plastic frame build lang naman tayo dito, which is normal para sa isang budget phone, lalo na sa price range neto. Actually, hindi na rin naman ako na-surprise dahil kahit yung mga under 10,000 pesos, ganito lang din naman yung build. Pero ang good thing dyan, meron na tayo ditong IP64 rating, which is meron na tayong protection sa mga wisik-wisik ng tubig or kung maambo naman yung phone, walang magiging problema. And syempre sa mga alikabok, lalo na kung mahilig lang kayo magpatong ng phone sa table ninyo. Gaya ko. Pagdating naman sa look neto, actually iniisip ko ng common look lang or design yung makukuha natin sa kanya. But dito, yes, medyo merong twist ng konti. Meron tayo ditong design pattern sa likod, unlike sa iba na plain color or plain solid color lang. Unlike dito na meron tayong design. Which is actually I like kasi effort talaga to ng brand. Then makikita natin sa ilalim yung Oppo branding and also yung ating camera island sa taas sa part, which is nakita na rin naman natin sa iba na setup or design ng isang phone. Pagdating naman sa form factor neto, pasado din to para sa akin. Hindi ganun kakapalan, comfortable hawakan, mapag-gaming and also one-hand position. Alam naman ninyo yan, lagi ko yan tinetesting, lagi ko yan chinecheck, lagi ko yung sinusuri and for me, pasado to sa akin. Anyway, speaking of form factor, kahit nasaktuhan lang yung size neto, equip na din to ng massive 6,500 mAh battery capacity. And to be honest, same na mga budget phone na nagawang ko ng review and also tinesting ko before at tinetest ko ngayon, totoong palag-palag din yung battery neto. Mostly kasi talaga ng mga budget phone ngayon, makikita na natin na nagre-range of 5,500 to 6,000 at meron pa nga mga budget phone na nasa 7,000 mAh yung ino-offer na battery. Which is, kung ako ngayon tatanungin para sa isang phone na most likely magagamit natin na second phone or kahit gamitin nating daily driver phone, napaka-capable ng mga battery nila. And kung ako yung tatanungin ninyo, ganun din yung na-feel ko dito sa Oppo A60. Ginamit ko siya sa normal usage, panonood lang ng movie, panonood lang ng anime, and syempre pag sa social media, most likely sa social media ko siya nagamit, and yakang-yaka niya yan. Syempre pagdating sa panonood ng Netflix or ng mga anime dito, couple episode lang, hindi pwedeng i-marathon yung buong anime, malolobat talaga yan. Pero kung couple episode lang and then tamang social media lang, kayang tumagal neto ng isang buong araw. Actually, tested ko na yan. And pwede rin siyang tumagal pa ng higit po sa isang araw kung gagamitin lang natin siyang backup phone like pang negosyo or
kaya pang-receive lang talaga ng mga calls or pan-transaction, mga ganon. Kasi mostly may mga gumagawa nun. And para sa mga ganong tao or para sa mga ganong consumers, good sa inyo itong phone na to. Ako rin unang magsasabi kung usapang battery life lang. And actually, mas malaki yung battery na meron to unlike sa Smart 20 na nasa 5,200 mAh lang. Tecno Spark Go 3 na nasa 5,000 mAh lang. And Redmi Note 15 na nasa 6,000 mAh lang. And madami pang mga smartphone na hindi ko nabanggit dito na di hamak na mas malaki yung battery na ginamit ng Oppo A60 kaysa sa kanila. So technically, ito or isa to sa merong pinakamalaking battery capacity para sa mga budget phones out there, lalo na sa under 5,000 pesos. Okay, bago tayo magpatuloy, iba pang mga importanteng specs. Unang-una, supported ba din neto ang audio jack kaya magagamit pa rin natin yung mga wired earphone natin. Supported na din ang Bluetooth 5.0 kaya pasado din pagdating sa mga wireless earphone. May NFC support na din, merong responsive side-mounted fingerprint, may dual band Wi-Fi connection kaya supported ang 5G, and higit sa lahat, meron na ring malakas na mobile data connection kaso nga lang 4G. Pero based sa testing na ginawa namin, pasado naman siya in terms of mobile data. Pero syempre, nagmamatter to kung nasang location ka. So yeah, iba-iba tayong makukuhan data if ever na itetest mo. Anyway, usapang display naman tayo. Bale, naka 6.78 inch, 120Hz, 720p IPS LCD display yung ginamit na panel dito, which is good specs para sa mga may hilig dyan manood ng anime and movies or doing some social medias, and kasama na din yung konting gaming. Kaso nga lang, yun nga, IPS LCD, naka 720p resolution, and also medyo makapal yung bezels niya dito, lalo na yung sa may chin bezel niya, halatang halata. Which is for me, acceptable naman dahil normal naman yan para sa mga phone na under 4,000 pesos. Or should I say, under 7,000 pesos. Dahil mas marami pang mga budget phone na mas mahal dito pero same lang naman yung specification. Gaya na lang ng bagong-bagong Nubia Neo 05 5G na 10,000 pesos yung presyo pero naka IPS LCD lang. And meron din naman kasi mga phone na under 10,000 pesos or 7,000 pesos above na meron ng AMOLED display pero medyo kinukulang naman sa battery or kaya sa performance or sa chipset na ginamit. Kaya give and take lang din talaga. Pero to be honest, in terms of usual usage, pasadong-pasado naman to kung ako yung tatanungin. At least, based sa testing ko. Gaya ng sabi ko kanina, madalas ako manood dito ng anime and also movies sa Netflix. And goods pa din naman yung color, vibrant pa rin, and nagpapap pa rin naman yung kulay. Yun nga lang, hindi kasing contrasty and also kasing bright na mga AMOLED panel. Pero at the end of the day, na-nailed niya pa rin naman yung pinaka-main objective niya as a display. And kahit IPS LCD to, pwede pa rin natin ito magamit outdoor. Dahil meron itong 1,125 nits peak of brightness. Kaya para sa mga riders out there, pasado sa inyo to kahit medyo tirik yung araw. Now, pag-usapan naman natin yung isa sa pinaka gusto nyong malaman, lalo na sa price segment na to, kung okay ba siya pagdating sa usapang gaming. And again, yung chipset na ginamit dito Snapdragon 685 chipset na merong max clock speed na 2.8 GHz and partnered ng GPU na naka Adreno 610, and meron na rin ito na UFS 2.2 storage version. Unlike sa ibang mga phones out there na naka eMMC lang na storage version, which is nag-result sa 471,022 benchmark score. And kung ikukumpara natin to sa Smart 20 and also sa Spark Go 3 at iba pang mga budget phone out there, kitang-kita natin na mas better yung chipset na ginamit dito. And actually, hindi lang din naman yan just a number, nag-translate din yan pagdating sa gaming. Bale, syempre, sinalang namin to sa gaming test at nilaro namin dito yung mga madalas nating nilalarong mga game, which is MOBA games and also CODM. And yes, hindi na namin sinalang dito ang Genshin Impact dahil alam naman natin na budget phone lang to at hindi rin tayo nag-expect ng malahalimaw na performance para sa gantong presyo. Bale, yung una namin sinalang dito mga MOBA games, which is MLBB, HOK, and Wild Rift. Syempre, lahat sila sinet up namin sa pinakasagad na settings and nakakuha kami dito ng good result. Pagdating sa MLBB, nakakuha kami dito ng solid and stable 60 FPS. And all throughout sa ginawa naming gaming test dito, smooth yung naging performance niya. Hindi tayo nagkaroon ng FPS drop or any other na pagbagsak na performance pagdating dito sa MLBB. Ganun din yung nakuha nating performance pagdating sa HOK, 60 FPS din, solid at stable lang din siya. Hindi tayo nakakuha ng kahit anong FPS drop din or any other na pagbaba or paghahang ng phone nung nilalaro natin to. And ganun din yung nakuha natin sa Wild Rift, solid 60 FPS din. And yeah, goods din yung naging overall gameplay natin all throughout sa mismong gaming test. And to be honest, pagdating dito, goods na goods yung masasabi kong performance na to pagdating sa mga MOBA game. Pero syempre, hindi pa rin natin pwedeng ikaila na hindi siya nakakuha ng 120 FPS dito. Dahil the same ng ibang mga phones out there, may limit or
may cap lang yung FPS na pwede natin makuha. And dito sa phone na to, hanggang 90 FPS lang. So, for sure, aantay tayo dito talaga ng medyo matagal-tagal para sa mga update or ma-optimize yung mismong game. And gusto ko lang sabihin or linawin na yung gameplay na nakuha namin dito is actually napaka-smooth. Hindi naman halata or hindi mo rin naman kasi mapapansin yung pinagkaiba ng 120 FPS, 90 FPS, and also 60 FPS. Unless, nasanay ka na sa 120 FPS mula pa noon. Pero kung yun nga, naghahanap ko na ng phone na pang daily driver or kaya just a backup phone, good sa po itong phone na to in terms of gaming. Next naman namin sinalang dito is itong Call of Duty Mobile, and pagdating dito, nakakuha tayo din ng solid 60 FPS pagdating sa MP mode, and then 50 to 45 FPS naman pagdating sa VR mode and max out settings. Bale, in overall, kung usapang MOBA games and also shooting games like CODM, palag-palag po itong ating Oppo A60 dyan. Then, pagdating naman sa thermal, hindi halos ganun uminit. Nag-average lang to ng 35 to 38 degrees Celsius, which is normal temperature at inaasahan kong temperature para sa mga phone na kagaya na to. And dahil nga Snapdragon chip yung ginamit dito, isa sa pinaka-advantage niya ay kapag usapang emulated game. Like PP, SSPP, PS3, PS2, ay lamang to unlike sa mga kakompetensya niya na phone na merong Unisoc chipset and also MediaTek chipset. Definitely, mas okay yung performance nito pagdating sa mga emulated game. At least, sa iilan. Dahil at the end of the day, hindi naman ganong kalakasan yung chipset neto. So kung medyo bigatin din yung i-emulate na game, for sure mahihirapan pa rin to. Now, usapang software naman tayo. Pagdating dito, currently naka Color OS 15 tayo dito and under ito ng Android 15. And to be honest, bihira ako mag-review ng mga Oppo phones pero na-inlove din agad ako sa UI neto dahil ang smooth ng animation or ang smooth mag-navigate dito. Mind you, meron ako mga nare-review ngayon ng mga budget phone and also meron din ako mga na-review na budget phone nung February and also ng January, and wala sa mga yun yung nagpakita sa akin or nagparamdam sa akin nung smoothness ng phone nung una ko siyang binot or habang ginagamit or tinetest ko siya para sa review natin. Actually, yung pag na-navigate dito, parang gumagamit ng mid-range phone, no hype yan. Ang ganda kasi ng ginamit nilang gesture and also at the same time, maganda rin yung setup animation kaya mas fluid. Although, yun nga lang, medyo lumiligwak lang tayo ng konti pagdating sa pag-open ng mga application. Minsan, medyo mabagal dahil nga hindi ganong kalakasan yung chip, pero pwede na rin naman. Like, maglilipat-lipat ka sa mga apps na previous na na-open mo, hindi siya nagkakaroon ng problema, smooth siya. Yun nga lang, yung most magiging problema natin dito is una, maraming pa rin bloatware. Kitang-kita nyo naman, as in sandamakmak, same ng ibang mga budget phone out there. And then, yung software update din na makukuha natin dito, hindi ko rin sure kung ilang taon. Kaya, pagdating dito, wala naman ako masyadong inaasahan pagdating sa part na yan kasi nga budget phone. But in overall, in terms of usability, which is isa sa pinaka-importante, yakang-yaka or pasado dito itong ating Oppo A60. Now, usapang camera naman tayo. Bale, meron tayo ditong main camera na 13 megapixel and selfie camera na 5 megapixel. Then, pagdating sa photo quality na nakuha natin dito, syempre, dahil nga budget phone to, pang budget phone lang din yung level. Pero, masasabi ko na nag-improve talaga dito si Oppo and also yung iba ring mga budget phones out there na na-review ko and also currently nire-review ko. Okay na yung contrast, maganda na yung mismong photo processing nila, vibrant, and also okay na rin yung kanilang HDR capability. However, may mga part lang talaga na kapag hindi ganun ka-okay yung lighting, talagang doon medyo lumiligwak, which is doon natin nakikita na maliit yung sensor na ginamit at talagang budget phone lang talaga yung camera neto. Mapa main camera and also mapa selfie camera, ganun, mapa main camera and also selfie camera, ganun yung masasabi ko or yung pinaka output na binibigay niya sa amin. Pero for me, para nga sa isang phone na nasa under 4,000 pesos, definitely worth it or okay na to para sa akin. Pagdating naman sa video capability, kaya nito mag-shoot ng 1080p at 30 fps sa main camera, and ako din una magsabi, medyo wiggle, pero pwede na rin naman kung ako yung tatanungin kung gusto nyo lang mag-record. Medyo napansin ko lang na medyo desaturated yung quality ng video na makukuha natin dito, and ganun din sa kanyang selfie camera hanggang 1080p at 30-60 fps and then, and same feedback, medyo pixelated ng konti kapag low light, pero pag maganda naman yung light, okay naman, and medyo desaturated din yung nakukuha natin na video output dito. So, in overall, yan yung mga main reason kung bakit para sa akin, ito yung ating magiging best valued budget phone ngayong 2026. Di hamak naman na mas better ito unlike dun sa mga kalaban niya ngayon na ang presyo mas mataas sa kanya or kasing presyo lang nito currently. Kaya kung kayo tatanungin ninyo, go for this phone dahil mas better siya sa Smart 20, Spark Go 3 at iba pang mga budget phone na nare-release in under 5,000 pesos. Anyway, dito ko natatapusin yung video. Yun lang guys. Anyway, bago ko tapusin yung video, pwede nyo i-check itong dalawang video na iiwan ko dito
to, which is solid din ang mga phones yan at siksik din talaga. Anyway, yun lang. Peace.